Sa gitna ng kahabaan ng Roxas Boulevard, nakatayo ang isang marangyang palasyo na kilala bilang Coconut Palace. Isang obra maestra na ipinatayo noong panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos para sa mga bisita ng bansa. Ngunit sa likod ng ganda at yaman ng gusaling ito, may mga lihim na ayaw ng pag-usapan ng ilan, mga kwentong bumabalot sa katahimikan tuwing sumasapit ang gabi. Taong 2012, nang may talaga si Rene, isang maintenance worker, bilang bagong tagabantay ng Coconut Palace. Trabaho niya ang mag-inspeksyon sa gabi. Sinisigurong sarado ang lahat ng bintana at patay ang mga ilaw bago maghating gabi. Tahimik ang paligid, tanging hampas ng hangin mula sa Manila Bay ang maririnig at ang mga ilaw mula sa CCP complex ang nagbibigay ng anino sa bawat pader ng palasyo. Isang gabi, habang nag-iikot si Rene sa likod na bahagi ng gusali, napansin niyang bukas ang isang malaking pinto sa may hall, pinto na alam niyang isinara niya bago mag-alas 10. Lumapit siya, hawak ang flashlight. Pagbukas niya ng pinto, bumungad ang malamig na simoy ng hangin na tila galing sa loob. May naiwan siguro, sabi niya sa sarili, pero wala siyang nakitang tao. Maliban sa isang lumang upuan na gawa sa niyog, nakaharap sa bintana, tila may nakaupo kanina lang. Habang iniikot niya ang ilaw, biglang napundi ang flashlight. Tumigil siya sandali, pinakiramdaman ang paligid. At doon niya narinig ang tunog ng sapatos na may takong, dahan-dahang naglalakad sa marble floor. "Ma'am, may tao po ba?" Sigaw ni Rene. Walang sumagot, pero tuloy-tuloy pa rin ang mga yapak, papalapit ng papalapit. Kinapa niya ang cellphone sa bulsa para gamitin ang ilaw, ngunit sa mismong sandaling iyon, nawala ang tunog. Tahimik, hanggang sa may malamig na hangin na humaplos sa kanyang batok, at sa salamin ng bintana, nakita niya ang refleksyon ng isang babaeng nakaputing saya, nakatingin sa kanya. Napatigil si Rene. Dahan-dahan siyang lumingon, ngunit wala namang tao sa likod niya. Pagharap niya muli sa salamin, nawala na rin ang babae. Kinabukasan, ikinuwento niya ito sa kanyang kasamang si Mang Arturo, isa sa pinakamatagal ng tagabantay doon. Tahimik lang ito saglit, saka nagsabi, "Huwag mong pansinin, Rene. Minsan nagpaparamdam lang yon. Matagal ng kwento yan dito." "Kwento po?" tanong ni Rene. Tumango si Mang Arturo. Sabi nila, noong 1980s, may isang bisitang babae na hindi na nakalabas ng buhay sa palasyo. Hanggang ngayon, binabantayan pa rin daw niya ang lugar. Hindi masama, pero ayaw niyang may lumabag sa katahimikan ng gabi. Mula noon, tuwing gabi, laging pinakikinggan ni Rene ang paligid bago siya mag-ikot. At sa bawat hampas ng hangin sa Coconut Palace, parang may boses na bumubulong. Walang dapat pumasok sa oras ng katahimikan. Makalipas ang ilang linggo mula nang unang maranasan ni Rene ang kakaibang presensya sa Coconut Palace, unti-unti niyang napapansin na may mga bagay na hindi maipaliwanag sa kanyang gabi-gabing pagbabantay. Hindi siya madaling matakot, sanay siya sa dilim, sa katahimikan at sa mga lumang gusali. Pero sa lugar na ito, iba ang pakiramdam. Laging may malamig na simoy ng hangin kahit sarado ang mga bintana, may mga ilaw na kusang bumubukas kahit naka-off ang main switch, at sa tuwing lalapit siya sa ikalawang palapag, tila may bumubulong sa hangin. Isang gabi, 2:00 na ng madaling araw, habang nasa routine inspection si Rene, napansin niyang bukas ang ilaw sa itaas, sa mismong guest room kung saan dati tinutuluyan ng mga diplomat at kilalang personalidad. "Naku, baka naiwan na naman," bulong niya sa sarili, sabay akyat sa hagdan. Habang paakyat siya, napansin niyang bawat hakbang ay parang may kasabay. Isa pang yapak na dumadagundong sa sahig, mabagal, mabigat, at may ritmo. Huminto siya, tahimik. Ngunit nang magsimula siyang umakyat muli, muling narinig ang dagundong ng mga hakbang. Ngayon ay nasa mismong likuran niya. Pagdating sa itaas, bumungad sa kanya ang bukas na pinto ng silid. Pumasok siya, at sa gitna ng kwarto, nakaupo sa lumang silya ang isang babae. Nakaputing bestida, maayos ang buhok, at tila nakatingin sa bintana. Ang mukha nito ay payapa, ngunit malamlam. Parang may mabigat na iniisip. "Ma'am?" mahinang tawag ni Rene. Walang sumagot. Lumapit siya ng dahan-dahan. Ngunit bago siya makalapit, biglang bumukas ang mga kurtina at pumasok ang hangin, sabay patay ng ilaw. Pagbalik ng liwanag mula sa flashlight niya, wala na ang babae. Naiwan lang ang isang puting panyo sa silya, may burdang letra na ER. Nagtaka siya. Kinuha niya iyon at ipinasok sa bulsa, dala ng kuryosidad.
Kinabukasan, ipinakita niya ito kay Mang Arturo. Nang makita ito ng matanda, napahinto siya. "Diyos ko," sabi ni Arturo, "hindi mo ba alam kung kanino yan?" Umiling si Rene. "Yan ang panyo ni Doña Estrella Ramirez. Isa sa mga unang madalas bumisita rito noong dekada 80. Isang gabi, bigla na lang siyang nawala. Akala ng mga tao umuwi na, pero hindi na siya nakita." Nanlumo si Rene. "Ibig sabihin, siya yung nakita ko." Tumango si Arturo, mabigat ang mukha. Hanggang ngayon, nagpapakita siya minsan. Hindi raw siya makaalis dahil may iniwang pangako. Isang sikreto na nakatago pa rin dito sa palasyo. Mula noon, sinubukan ni Rene iwasan ang ikalawang palapag, ngunit sa tuwing dumaraan siya roon, laging may amoy ng pabango, lumang halimuyak na may halong niyog at rosas. At sa bawat gabing madilim at tahimik, parang naririnig niya ang tinig ni Doña Estrella, mahinahon ngunit malinaw. "Hindi pa ako makaalis, hanggang hindi ko natutupad ang aking pangako." Mula nang makita ni Rene ang multo ni Doña Estrella Ramirez, hindi na siya mapalagay. Araw-araw, kahit sa liwanag ng araw, nararamdaman pa rin niya ang kakaibang presensya sa paligid ng Coconut Palace. Isang gabi, habang nag-i-inspeksyon siya sa likod ng ikalawang palapag, napansin niyang may bahagi ng dingding na tila iba ang tunog kapag kinatok. Hollow, parang may espasyo sa loob. "Bakit parang may tagong kwarto dito?" bulong niya sa sarili. Sa tulong ng maliit na liwanag mula sa kanyang flashlight, napansin niya ang lumang frame ng larawan, nakasabit ngunit medyo tabingi. Inalis niya ito at sa likod ng larawan, may maliit na siwang na tila pintuan ng lihim na lagusan. Maingat niyang hinila ang gilid at dahan-dahang bumukas ang maliit na pintuan na tumutunog ng kriyek sa katahimikan ng gabi. Sa loob, puro alikabok, mga lumang gamit at isang lumang chest box. Lumapit siya at binuksan ito. Sa loob ay mga lumang dokumento, ilang personal na sulat at isang maliit na kwaderno na may nakasulat na ER sa takip. Agad niyang naalala. Iyon ang parehong inisyal sa panyong nakuha niya. Binuksan niya ang journal at habang binabasa, unti-unting lumilinaw ang kwento ni Doña Estrella. Nakasaad doon ang mga huling araw niya bago siya mawala. "Hindi ko na kayang itago pa. Ang taong pinakamamahal ko ay hindi kailanman pwedeng mahalin. Siya ay isa sa mga lalaking may-ari ng palasyo. Ngunit ipinangako kong mananatili akong tahimik, alang-alang sa dangal ng kanyang pamilya. Kung dumating ang araw na may makakakita ng sulat kong ito, sana ay maunawaan nila. Hindi ako umalis. Ako ay nanatili dito hanggang sa huling hininga ko." Nanginginig ang mga kamay ni Rene habang binabasa ito. Ang huling pahina ay may bahid ng dugo at nakasulat sa mahinang tinta. "Ang aking katawan ay nasa likod ng pader na ito. Huwag ninyo akong kalimutan." Nang marinig niya ito, biglang may malakas na hampas ng hangin na bumuga mula sa likod ng dingding. Ang ilaw ng flashlight niya ay kumikislap at naramdaman niyang bumigat ang paligid, para bang may kasama siya sa loob ng silid. Biglang lumamig ang hangin at sa likod niya ay may mahinang tinig. "Salamat, nakita mo ako." Paglingon niya si Doña Estrella, nakatayo sa dilim, nakangiti ngunit may luha sa mga mata. "Wala akong masamang hangarin," mahinahon niyang sabi. "Gusto ko lang makilala ang katotohanan. Sana ay mahanap mo ang katawan ko at hayaang makalaya ang aking kaluluwa." Nang lumapit si Rene, naglaho ito. Iniwan siyang mag-isa sa loob ng silid, hawak pa rin ang lumang journal. At sa puntong iyon, alam niyang hindi ito basta multo lang, kundi isang kaluluwang naghihintay ng hustisya. Kinabukasan, bumalik si Rene sa Coconut Palace. Dala ang journal ni Doña Estrella Ramirez. Hindi niya mapigil ang kabahan habang binabasa niyang muli ang huling linya. "Ang aking katawan ay nasa likod ng pader na ito." Lumapit siya sa bahagi ng dingding kung saan niya natagpuan ang journal. Pinagmasdan niya ang mga bitak at tila bago lang itong pininturahan. Para bang tinakpan ng isang bagay. Tinawag niya ang kanyang kaibigang si Mang Lando, isang matagal ng maintenance worker sa lugar. "Mang Lando, baka pwedeng tignan natin to. Parang may tinatago sa likod ng pader na to," sabi ni Rene. "Matagal na yang bahagi ng gusali, Rene," sagot ni Mang Lando habang sinusuri ang dingding. Pero, oo nga, parang iba ang tunog. Kumuha sila ng maliit na martilyo at sinubukang tanggalin ang bahagi ng kahoy.
Habang tumatama ang martilyo sa pader, biglang sumingaw ang malamig na hangin at ang paligid ay tila na puno ng amoy ng lumang pabango. Nang tuluyang mabuksan ang siwang, nakita nila ang isang malalim na espasyo sa loob. Sa gitna nito, natagpuan nila ang mga labi ng isang babae. Nakasuot ng lumang saya, may panyo sa kamay, at katabi ang isang locket na may litrato ng isang lalaki. Si Doña Estrella, walang duda, napaluhod si Rene. Ito na nga ang sinasabi niya sa journal. Tahimik si Mang Lando. Kung ganito katagal na to, baka may tinatago talaga ang mga dati pang nakatira dito. Tinawag nila ang mga autoridad. Makalipas ang ilang araw, kinumpirma ng forensic team na ang mga labi ay mula pa noong dekada 1960. Eksaktong panahon ng pagkawala ni Doña Estrella Ramirez, ang babaeng sinasabing isa sa mga unang tumira sa Coconut Palace noong ito ay pribadong pag-aari pa. Habang iniimbestigahan, napag-alaman na si Doña Estrella ay minsang nakarelasyon ng isa sa mga orihinal na may-ari ng lupa kung saan itinayo ang palasyo. Ngunit nang mabuntis umano siya, itinago ito ng pamilya dahil sa kahihiyan. Ilang araw matapos ang iskandalong iyon, bigla na lamang siyang nawala. Ngunit ayon sa journal, hindi siya umalis. Sa halip, pinaslang siya at itinago sa mismong pader ng palasyo upang walang makaalam. Nang kumalat ang balita, maraming residente at dating trabahador ng Coconut Palace ang nagpatotoo. May mga gabi raw na nakikita nila ang babae sa balkonahe, nakasilip sa bintana o naririnig ang tinig na umiiyak at bumubulong ng, "Hindi ako umalis. Nandito lang ako." Matapos mailibing ng maayos ang mga labi ni Doña Estrella, pansamantalang tumigil ang mga kababalaghan. Ngunit isang gabi, habang paalis si Rene, may narinig siyang tinig na pamilyar. "Salamat, Rene." Paglingon niya, nakita niyang nakatayo sa hagdan si Doña Estrella, nakangiti at unti-unting naglaho sa liwanag. Matapos mailibing si Doña Estrella Ramirez, akala ng lahat ay matatapos na rin ang mga kababalaghan sa Coconut Palace. Ngunit makalipas lamang ang 3 linggo, muling may mga kakaibang pangyayari. Ang mga gwardiya na naka-duty sa gabi ay naguulat ng mga ilaw na kusang bumubukas, kahit walang tao sa paligid. Minsan, ang chandelier sa gitna ng bulwagan ay iilaw ng maliwanag, pagkatapos ay biglang mamamatay habang may maririnig na mahina ngunit malinaw na tinig. Isang babaeng humahalinghing na parang umiiyak. Si Rene, ang dating history researcher na nakadiskubre ng journal ni Doña Estrella, ay muling ipinatawag upang tulungan ang pamunuan sa muling pagkalma ng mga trabahador. Ngunit sa unang gabi pa lang ng kanyang pagbabalik, kakaiba agad ang kanyang naranasan. Habang tinitignan niya ang lumang hagdan, napansin niyang tila may aninong dumadaan sa itaas. Nang tumaas siya para silipin, wala naman siyang nadatnan. Ngunit may iniwan doon. Isang puting rosas, basa pa ng hamog at nakapatong sa sahig kung saan dati natagpuan ang mga labi ni Doña Estrella. Hindi ito basta multo lang, bulong ni Rene sa sarili. May gustong iparating. Kinabukasan, ipinakita sa kanya ni Mang Lando ang mga lumang plano ng palasyo. At doon nila natuklasan ang isang lihim na kwarto sa ilalim ng basement. Isang silid na hindi nakalista sa kahit anong opisyal na plano ng gusali. Pinaniniwalaan itong dating ginagamit ng mga tagapangalaga ng palasyo para sa mga pribadong ritual ng kasaganaan. Dala ng matinding kuryosidad, bumaba silang dalawa. Habang pababa sa makipot na hagdan, naramdaman nila ang malamig na simoy ng hangin at ang kakaibang amoy ng insenso. Nang tuluyang maabot ang ilalim, tumambad sa kanila ang isang silid na puno ng mga lumang gamit. May mga lumang larawan, kandila at luma ng kahon. Sa gitna ng silid may pinturang bilog na tila ginamit para sa ritual. Sa tabi nito, may nakasulat sa lumang papel. Ang palasyo ay binasbasan ng kasaganaan, ngunit ang sinumang magtatangkang ilantad ang sikreto nito ay di kailanman magtatamo ng kapayapaan. Napalunok si Rene. Sumpa, kaya pala kahit na ilibing si Doña Estrella, may nananatili pa rin. Biglang may malakas na kalabog mula sa itaas. Nang bumalik sila, gulat ang lahat. Ang chandelier ay bumagsak mula sa kisame at sa gitna ng mga durog na salamin, may hugis ng babae na tila nakatingin sa kanila bago naglaho. Simula noon, ipinagbawal ng pamunuan ang pagpasok sa basement. Ngunit kahit sa labas ng silid, maririnig pa rin tuwing gabi ang mahinang pag-awit ng isang babaeng tinig
parang ninanais ipaalala na ang sumpa ng palasyo ay buhay pa rin. Pagkalipas ng ilang araw mula nang bumagsak ang chandelier, unti-unting kumalat ang takot sa mga empleyado ng Coconut Palace. Marami ang humiling na ilipat ng duty habang ang iba ay tuluyang nag-resign. Pero si Rene, sa halip na tumakbo ay lalong nadala ng matinding kuryosidad. Nais niyang malaman kung bakit tila may awit na umaalingaw-ngaw tuwing gabi at bakit parang lumalakas ito tuwing buwan ng kabilugan. Kaya isang gabi, sinadya niyang mag-isa sa loob ng palasyo, armado ng recorder, journal ni Doña Estrella at isang rosaryong iniwan sa kanya ng kanyang lola. 12:00 ng gabi, nagsimula na siyang maglakad papunta sa gitna ng bulwagan. Tahimik. Hangin lang ang maririnig. Ngunit nang sumapit ang 12:03 a.m., unti-unting umalingaw-ngaw ang tinig ng isang babae. Bakit mo binuksan ang pinto, Rene? Nanigas siya sa kinatatayuan. Kilalang-kilala niya ang boses. Iyon mismo ang tinig sa recording na nakuha ng isang guwardya ilang buwan na ang nakalipas. Ngunit ngayon malinaw, tila galing mismo sa likod niya. Paglingon niya, may babaeng nakaputi, mahaba ang buhok at tila lumulutang. Maputi ang balat ngunit walang mukha, tanging itim na kawalan ang makikita. Nabitawan niya ang rosaryo sa gulat at sa mismong sandaling iyon, tumigil ang awit. Dumilim ang paligid at nang humawak siya sa mesa, nadama niya ang lumang journal ni Doña Estrella na parang nagiinit sa ilalim ng kanyang kamay. Binuksan niya ito at doon niya nakita ang pahinang matagal nang nakadikit, ngayon ay kusang nabuksan. May nakasulat sa matandang tinta, ang sumpa ng palasyo ay bunga ng pagnanasa at kasinungalingan. Ang makakarinig ng aking tinig ay napiling magtuloy sa katotohanan, ngunit kailangang handa kang magbayad ng kapalit. Napahawak si Rene sa kanyang dibdib. Ano ang ibig mong sabihin na kapalit? Sigaw niya. Ngunit wala nang sagot, tanging pag-ihip ng malamig na hangin at muling awit ng babae. Kung nais mong mapalaya, ibalik mo sa liwanag ang aking pangalan. Bigla siyang nakaramdam ng matinding kirot sa ulo. Parang nagdilim ang kanyang paningin. Nang magising siya, nasa labas na siya ng palasyo. Wala siyang maalala kung paano siya nakalabas. Ngunit mahigpit niyang hawak ang journal at may bagong pahina itong nagpakita. Rene, ang sumpa ay hindi sa palasyo, kundi sa mga taong ayaw kilalanin ang kasalanan. Mula noon, bawat gabi ng kabilugan ng buwan, naririnig pa rin sa paligid ng Coconut Palace ang awit ni Doña Estrella at may ilan daw na nakakakita sa anino ng isang lalaking tila may dalang libro, si Rene mismo na hindi na rin nakita kinabukasan. Kinabukasan, isang team ng mga caretaker ang pumasok sa Coconut Palace. Isa sa kanila si Marco, pinsan ni Rene, na nag-aalala dahil hindi ito umuwi matapos ang gabi ng kabilugan ng buwan. Pagpasok nila sa loob, ramdam nila agad ang bigat ng hangin, parang makapal, malamig at mabigat sa dibdib. Sa gitna ng bulwagan, natagpuan nila ang journal ni Doña Estrella, nakabukas sa pahina na tila bagong sulat. Ang dugo ng katotohanan ay dapat ibalik. Rene, tawag ni Marco, nanginginig ang boses. Ngunit sa halip na sagot, isang malakas na kaluskos mula sa itaas ng hagdan ang narinig nila. Pag-angat ng tingin, nakita nila ang anino ng isang lalaki. Nakatayo sa tuktok, hawak-hawak ang isang lumang libro. Si Rene nga. Ngunit iba na siya. Maputla, malalim ang mga mata at tila walang buhay ang tingin. Lumakad siya pababa, mabagal. Bawat hakbang ay may kasabay na pag-uga ng ilaw sa kisame. Marco, mahinang sabi niya, hindi mo na dapat binuksan ang journal. Ano ang ibig mong sabihin? Rene, anong nangyari sa'yo? Tumigil siya sa gitna ng hagdan. Hindi ako nakalabas kagabi. Pinakita lang nila sa akin ang labas para makuha ang tiwala ko. Pero ang totoo, ako na ang bantay ngayon. Lumingon siya sa paligid. Sa sandaling iyon, nagsimulang manginig ang mga kandila at unti-unting narinig nila ang awit ng babae. Malungkot, mabagal at tila nagluluksa. Mula sa pader, may mga kamay na unti-unting lumalabas, tila gawa sa usok at tabo. Lumapit ito kay Rene, parang inaabot siya. Ngunit sa halip na tumakbo, binuksan ni Rene ang journal at binasa ng malakas ang mga katagang nasa huling pahina. Patawarin mo kami o liwanag at ibalik mo sa katahimikan ang mga kaluluwang naligaw sa pagnanasa at kasinungalingan. Pagkasabi niya nito, isang malakas na putok ng hangin ang bumalot sa buong gusali.
Namatay ang lahat ng ilaw. At nang bumalik ang kuryente, wala na si Rene. Ang tanging naiwan ay ang journal, ngunit ngayong basang-basa na ng dugo. Lumapit si Marco, nanginginig, at nang hawakan niya ang libro, naramdaman niyang mainit pa ito. Binuksan niya muli, ngunit wala na ang mga nakasulat. Tanging isang bagong linya lang ang lumitaw, tila isinulat sa kanyang mismong harapan. Ang sino mang magbukas muli nito ay magpapatuloy ng sumpa. Napaatras si Marco, halos mabitawan ang libro. At mula sa itaas ng hagdan, narinig niya ang pamilyar na boses ni Rene. Mahina, tila mula sa kabilang dimensyon. Marco, isara mo ang journal. Huwag mo na akong sundan. Mabilis siyang tumakbo palabas ng palasyo. Hawak ang rosaryong naiwan ni Rene sa sahig. At mula noon, sinarado ng pamahalaan ang ilang bahagi ng Coconut Palace dahil sa mga ulat ng babaeng umaawit sa dilim at sa isang lalaking naglalakad sa hagdan tuwing kabilugan ng buwan. Makalipas ang 3 araw matapos mawala si Rene, hindi pa rin mapanatag si Marco. Sa bawat gabi, paulit-ulit niyang naririnig sa isip niya ang boses ng pinsan. Marco, isara mo ang journal. Ngunit paano niya maisasara ang isang sumpang hindi niya lubos na nauunawaan? Kaya isang gabi, binalikan niya ang Coconut Palace. Mag-isa. Ang mga bantay ay tumanggi ng pumasok sa loob dahil mula noong gabing iyon may maririnig na awit ng babae sa loob ng gusali kahit walang tao sa loob. May dala siyang maliit na krus, isang rosaryo at isang recording device. Pagpasok niya sa bulwagan, ramdam niya agad ang lamig, hindi karaniwang lamig ng aircon, kundi lamig na parang gumagapang sa balat, papunta sa kaluluwa. Rene? Mahina niyang tawag. Walang sumagot pero sa dulo ng pasilyo may narinig siyang tunog, parang piano. Dahan-dahan siyang lumapit. Sa loob ng isang silid, nakita niya ang lumang grand piano, tinutubuan na ng alikabok pero ngayon ay may tumutugtog na hindi nakikita. Isang malambing na tugtugin, awit ng pag-ibig, awit ng pangungulila. At habang pinapakinggan niya, may boses ng babae na marahang umaawit kasabay ng himig. Hindi lahat ng umiibig ay malaya. Hindi lahat ng nawala ay tuluyan ng lumisan. Nanginginig si Marco ngunit nilakasan niya ang loob. Doña Estrella? Tanong niya. Kayo ba yan? Unti-unting huminto ang musika. At mula sa malaking salamin sa gilid ng piano, may anyong unti-unting lumitaw. Isang babae na nakaputing saya, mahaba ang buhok at nakayuko. Hindi ako ang sumpa, Marco. Marahan nitong sabi. Ako ang una nilang isinakripisyo. Nagulat siya. Ibig niyong sabihin, hindi kayo ang nagpaparamdam? Umiling si Estrella. Ang mga kaluluwang nakulong dito ay ginamit. Lahat kami naging saksi sa kasinungalingan at dugo ng mga inosente. Lumapit siya kay Marco, hawak ang kanyang kamay. Maaari mo pa kaming palayain, ngunit kailangang basahin mo ang huling pahina ng journal sa altar sa itaas. Muling tumunog ang hangin. Malamig, matinis, parang may nagbubulong. Sumunod si Marco, akay ng espiritu ni Doña Estrella, papunta sa hagdan. Habang paakyat sila, nag-iiba ang paligid. Parang bumabalik sa lumang panahon. May mga ilaw ng kandila, mga lalaking nakabarong, at mga babaeng umiiyak. Para siyang nadadala sa nakaraan. Pagdating nila sa altar, naroon ang journal. Binuksan niya ito, at sa huling pahina lumitaw ang mga salitang tila sinusulat sa harap niya mismo. Ang pag-ibig na itinago sa kasinungalingan ay magiging apoy na walang patay. Napaluha si Estrella. Iyan ang dahilan kung bakit kami nakulong dito. Ang aming pag-ibig ay ginawang kasalanan at ang aming katahimikan ay ginawang sumpa. Ngunit bago pa niya maipagpatuloy, nagsimulang manginig ang buong gusali. Marco! Sigaw ni Estrella. Umalis ka na, paparating na sila. Ngunit sino ang sila? At bakit parang may mga aninong gumagalaw mula sa paligid, papalapit sa kanila isa-isa? Mabilis ang tibok ng puso ni Marco habang unti-unting lumalakas ang pag-uga ng paligid. Ang mga kandilang nasa altar ay isa-isang namamatay kahit walang hangin. At ang liwanag sa paligid ay napapalitan ng makapal na dilim. Sa loob ng dilim, unti-unting sumulpot ang mga aninong walang mukha. Mahahaba, mapayat, at parang usok na may hugis tao. Hindi sila basta multo, parang mga nilalang na naiipit sa pagitan ng buhay at kamatayan.
Sa bawat hakbang nila, maririnig ang mga ungol ng paghihirap, mga kaluluwang tila humihingi ng awa. Doña Estrella, ano yan? Sigaw ni Marco, ngunit nang lingunin niya, wala na ang espiritu ng babae. Ang journal sa altar ay kusa ng bumukas at sa bawat pahina may mga lumalabas na boses na nagbabangayan, mga pangalan, mga sigaw, mga dasal. Niloko mo kami, pinatay mo kami para sa kayamanan, hindi mo kami mailalayo dito. Nanginginig ang kamay ni Marco. Sinubukan niyang isara ang journal pero parang may pumipigil dito. Hanggang sa maramdaman niyang may malamig na kamay na humawak sa balikat niya. Paglingon niya, isang lalaki, nakauniporme ng lumang gwardiya sibil, ngunit walang mukha. Bakit mo binuksan? Bulong ng boses na parang galing sa loob ng dibdib nito. Wala akong balak sirain ang kapayapaan ninyo, sagot ni Marco, halos maiyak sa takot. Gusto ko lang malaman ang totoo. Bigla siyang tinulak ng malakas. Bumagsak siya sa sahig at nang tumingin siya muli sa altar, nakita niyang nagliliyab na ang journal. Ngunit imbes na matupok, ang apoy ay kulay asul at sa loob ng apoy may mga mukha ng kaluluwa na naglalabasan, umiiyak, nagmamakaawa. Hindi kami makaalis, bulong ng isa. Pinagkaitan kami ng hustisya. Ginamit ang aming dugo upang itayo ang palasyo. Nagtataka si Marco. Anong ibig niyong sabihin? Ngunit bago pa man siya makasagot, naramdaman niyang gumalaw ang sahig. Parang may kumakaladkad sa ilalim ng marmol. At doon niya nakita mga kamay na lumalabas sa ilalim ng lupa, pilit na umaabot sa kanya. Tumakbo siya palabas, dala ang rosaryo at ang nagliliyab na journal. Sa bawat pasilyo may mga aninong sumusunod, nagmumula sa mga pader, kisame at sahig. Nang makarating siya sa pintuan ng bulwagan, may isang boses na sumigaw. Isara mo, hanggat may apoy may buhay silang lahat. Napatigil si Marco. Sa labas ng gusali nakita niya ang buwan, maliwanag, tila nagbabantay. Pero sa loob, naroon pa rin ang mga nilalang, unti-unting lumalapit. Kaya ginawa niya ang tanging bagay na naiisip niya. Inilapag niya ang journal sa gitna ng sahig at dasal ang binitiwan. Panginoon, kung totoo ang sumpa, ikaw na po ang magpatawad sa kanila. Biglang kumislap ang apoy, sumabog ang liwanag na kulay ginto, at kasabay nito, isang sigaw ng napakaraming tinig ang narinig. Sabay-sabay, huling hinga ng mga kaluluwang matagal ng bihag. Pagmulat ni Marco, wala ng apoy, wala ng anino. Tanging abo at katahimikan na lang ang natira. Ngunit sa gitna ng abo, may isang sulat na hindi nasunog. Kung tunay ang pananalig mo, bumalik ka bukas. Dahil ang huling lihim ay hindi pa nabubunyag. Kinabukasan, maagang bumalik si Marco sa Coconut Palace. Dala pa rin ang kaba at ang kakaibang sulat na iniwan ng mga kaluluwang nakita niya kagabi. Tahimik ang buong lugar, tila walang tao. Ngunit habang papasok siya sa bulwagan, napansin niyang may isang pintuang dati hindi niya napansin. Lumang-luma ito, may ukit na mga simbolong parang lumang baybayin, at sa gitna ay may nakaukit na mata, nakatingin diretso sa kanya. Hawak ang rosaryo, binuksan niya ito ng dahan-dahan. Sa loob, may makipot na hagdang pababa, at sa dulo nito ay may underground chamber, puno ng mga lumang litrato, santo, at mga dokumento ng mga trabahador noong itinayo ang palasyo. Habang sinusuyod niya ang mga papel, may isang folder na tumambad. Confidential, Construction 1981. Binuksan niya ito, at halos hindi siya makapaniwala. Nasa loob ang listahan ng mga manggagawang nawawala habang ginagawa ang palasyo. Walang investigasyon, walang record ng mga pamilya. Parang binura sa kasaysayan. At doon niya na-realize, ang mga kaluluwang nakita niya kagabi ay hindi basta multo. Sila ang mga boses ng mga nawawalang manggagawa na ginamit, pinilit at kinalimutan. Ang Coconut Palace, ayon sa mga tala, ay itinayo hindi lang bilang tirahan, kundi bilang alay para mapalakas ang kapangyarihan ng isang pamilyang may ambisyong kontrolin ang bansa. Ngayon ko alam, kaya sila hindi matahimik. Bulong ni Marco. Bigla, umihip ang malamig na hangin sa loob ng chamber. At sa pader, unti-unting lumitaw ang mga anino. Pero ngayon, may mga mukha na. Ang ilan ay nakangiti, ang iba'y umiiyak, ngunit lahat ay tila nagpapasalamat. Salamat, sabay-sabay nilang binulong. At dahil sa iyo, makakapahinga na kami.
Unti-unti silang naglaho, parang usok na tinatangay ng liwanag ng araw. Nang mawala na sila, bumukas ng kusa ang pinto at ang Coconut Palace ay muling natahimik. Lumabas si Marco, bit-bit ang folder at ang natitirang pahina ng journal. Habang papalayo, naramdaman niya ang katahimikan, hindi na nakakatakot, kundi payapa. Ngunit bago siya tuluyang makalabas ng gate, napalingon siya. Sa isang bintana ng palasyo, may babaeng nakasuot ng lumang barut saya. Si Doña Estrella, nakatingin sa kanya, bahagyang nakangiti at saka tuluyang naglaho. Ito ang Ghostery, kung saan ang bawat anino may kwentong totoo. Subscribe kung may lakas ng loob ka pang makinig sa susunod na kababalaghan.